Hello guys, welcome back to DEC Studio. In this video guys, mag-unbox tayo at mag-set up ng bagong desktop na i-replace natin sa ating client. So meron tayo dito isang Acer monitor na 23 inches at isang microcomputer. So yung brand ng microcomputer pala natin ay Dell at ang model nito ay Optiplex 3000. So yan guys, ang price pala natin idol sa estimated ko lang, umaabot sa 48 to 55k. Alright, so at saka yung bago tayo mag-start mga idol, baka naman, idol, click mo na yung subscribe button para ma-inspire tayo, gumawa ng mga videos dito sa YouTube. Yung monitor pala natin ay Acer, nasa 24 inches yung lapad, Maganda to sa mga monitoring, gamit ng Excel at saka yung mga ibang mga graphic design, mga visual, kasi malapad yung screen niya. Kaso, masakit lang sa mata. Alright, okay. So, yun, na-open na natin, So, meron tayo dito monitor stand, power cord at HDMI cable na na-include sa packaging ng box. At yung mga model, yung model pala ng monitor is K824-2Y. At isusunod na natin yung system unit natin na microcomputer. Tumakasib ng space at less maintenance lang, kasi wala siyang fan na nagpapadami ng alikabok sa loob ng system unit. Kasi yung ibang mga system unit, yung merong fan, pinapasok niya, or inaabsorb niya yung mga alikabok papunta sa loob ng system unit. Tsaka, yun, nagpapadami ng mga alikabok, Alright. Tsaka, easy to move at kahit sa pwede mo siya malagay. Ito po yung pinakamagandang features niya, Kasi maliit lang siya. So, meron naman siya fan for CPU only at minimal lang yung alikabok makukuha mo kahit 3 months pa or 5 months. Basta maganda lang yung lugar na di alikabok. Less maintenance talaga to pagdating sa interior cleaning. So, kung naka-aircon kayo, so mas maganda kahit 1 year pa yan. At sa loob ng packaging niya, meron tayong isang bracket, para mamaya gagamitin natin sa likod ng monitor. May tapik or may kabit, Meron ding free keyboard at mouse. At syempre yung power adapter niya na 65 watts nandyan din. At sa huli, ang pamalakasan nating microsystem unit or computer. So, ito na po guys, This is it, pansit. Okay. Parang isang pinggan lang, mga idol. O kasing liit lang din ng utak, Nakakilala ko na lumaki ng ulo ngayon, Ay. Joke lang. Ay. Maliit lang siya mga idol at nasa 0.65 kg lang yung bigat, Yung bigat niya nasa 0.65 kg lang. So, napaka easy lang to, hindi siya mabigat. At ito nga pala mga idol, i-highlight ko lang yung mga basic, at main features nito ng na-set up natin na Dell Optiplex 3000 or 300. Yung processor pala is Core i5, 12 gen, 12 generation, yung na-set up ko ngayon, But meron naman siya mga compatible din na ibang mga processor like i7. At saka makikita mo din yan, makikita nyo din sa screen na pinadisplay ko para sa ibang mga option. At saka yung OS na nagamit natin or yung na pre-installed na OS sa ngayon, ay sa Windows 11. Pwede mo naman siya ma-change ng ibang OS. Yung memory natin nasa 16 GB or GB but up to 64 GB. So mga idol, if gusto mo i-upgrade, check mo din sa screen. At saka yung storage natin idol nasa 256 GB lang or GB. At saka yung storage type niya is naka M.2. At maraming din option. Check nyo sa screen idol. Sa front ports, meron na dalawang USB port na 3.2 at isang 1 universal audio jack for mic at headset. So, na siya. 2-in-1. Alright. 2-in-1. 2-in-1 na kape. Meron sa rear or back, meron tayo dyan na RJ45 port for LAN, Internet, or wired connection. Okay? Optional port for HDMI 2.0B, display port. USB port na 2.0, isa din na USB port na 2.0 with smart power option. Wow. Ganda nito guys, Ganda nito guys. Tsaka yung meron ding dalawang USB port na 3.2 sa likod, Tsaka isang display port na 1.4A. So, hindi ko alam to kung anong display port na to, but kita naman sa likod, At saka meron ding 1 HDMI port. Okay? Tsaka meron ding isang power adapter na para sa power source. So, yung dimension niya at saka weight, meron siyang height na 7.16 inches, width na 1.42 inches, tip, no? O yung lapad niya is 7 inches.
Saka yung bigat is 0.65 kg. For internet connection idol, no, meron dalawang option. Meron siya wired at saka wireless. Meron siyang built-in talaga na wireless yung microcomputer natin, no? At saka yung power adapter niya, merong dalawang option, merong 65 watts at saka 90 watts. I think yung 90 watts is isang model to. Yun, move tayo sa installation, mga idol. Set up na natin yung computer. Saka please watch until the end, mga idol, para at least makita nyo kung paano natin ma-set up from start to end. Okay? Ilagay na natin yung mga screw para sa system unit. Need natin yan para mamaya kasi kakabit natin yan sa likod ng monitor. At sa likod ng monitor, lagyan natin ng bracket para mailagay natin yung system unit mamaya. Next, set up natin yung stand. Meron na screw din sa ilalim ng stand. Set up na natin yung system unit sa likod ng monitor. Tapos yung mga needed wires, no? Like HDMI keyboard, power cord, power adapter, and keyboard at mouse. So commercial muna tayo, idol, ha? Yeah. Kasi meron nagpapirma ng exit clearance, no, dito. Meron naman nag-resign, mga idol. Alright, resign lang, resign. Okay. Kailan tayo, ako kailan kayo magre-resign dito? Alright. So continue tayo. Set up na natin lahat. At yan, idol, i-plug na natin at i-power on yung microcomputer natin. Sadan! Alright! Nice, mga idol. So salamat sa pagtapos ng video natin. Okay, please support my channel. If nagustuhan mo at gusto mo pa makapanood ng bagong video from my YouTube channel, pa-subscribe naman. Pa-subscribe naman, mga idol. Free lang yan at walang bayad. Alright? Para naman ma-maximize mo yung Gmail mo, idol. Sayang naman, baka hindi magamit yan. Alright. Pakis naman. Thank you pala sa lahat, no, na nanonood ng video natin. Salamat, idol, and God bless. Alright.